Bago po natin ilagay si Nanay Zenaida sa kanya pong pansamantalang himlayan, ay ating pong iaalay ang isa pong panghuling luksang parangal, at ating pong babaybayin muli at sasariwain ang mga pangako ng Diyos upang sa ganon ang kanya pong naulilang mga mahal sa buhay ay magkaroon ng kasiguruhan na sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoon ay muli silang magkita-kita. Pero bago ang lahat, ating munang tingnan ng isang awitin, ang ating pong mga kapatid from Burgos Seventh-day Adventist Church. At ganun din isang panalangin pagkatapos ng ating pong mensahe. Ang unang mga taga-Korinto, Kapitulo 15, ang talata po ay simula sa ika-50 hanggang ika-56. Ang sabi po dito sa verse 50, mga kapatid, sinabi ko ito, ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang may pagkasira ay magmamana ng walang pagkasira. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo ay babaguhin. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Subalit, kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nagsulat, ang kamatayan ay nilamon ng pagtatagumpay. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Subalit, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa mamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Bagaman ang ating pong mahal na kapatid na si Nanay Zenaida ay natulog sa tulog ng kamatayan, siya ho ay gigisingin ng Diyos sa araw ng kanyang pagbabalik. At ang Diyos ay babaguhin ang kanyang katawan, ganun din po sa atin na madadatnan ng ating Panginoon. Mula sa katawan na may pagkasira, babaguhin ng Diyos upang ang ating katawan ay hindi na magkaroon ng pagkasira. Ang katawan natin ngayon na may kamatayan ay babaguhin ng Diyos ng katawan na wala na pong kamatayan. Ang sabi po ng Genesis chapter 3, verse 19, huling bahagi, hanggang ikaw ay bumalik sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha. Ikaw ay alabok, at sa alabok ka babalik. Ang kanyang pong katawan ni Nanay Zenaida ay babalik sa alabok, sapagkat sa alabok po ito nagsimula, at ang kanyang espiritu, ang hininga ng buhay, ay babalik sa Diyos na nagkaloob ito. Awit muna kami bago tayo manalangin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him should not perish but have everlasting life. John chapter 3 verse 16. Ito ang mga kaganapan sa huling hantungan ng aking nanay na si Zenaida Lopez Peña. Si Zenaida Lopez Peña ay ipinanganak sa Maynila noong April 13, 1959 at pumanaw po siya noong August 13, 2025 sa Batangas Medical Center. Ilan lamang sa mga komplikasyon ng kanyang sakit, maging
maging ang kanyang mga sakit, kabilang ang severe anemia at blood dyscrasia at hypovolemic shock at inahatid sa huling hantungan ang aking nanay. Bago po yan ay nagkaroon po ng worship sa pamamagitan ni Pastor Erniel Medina at ang mga miyembro ng Burgos Seventh-day Adventist Church na matatagpuan din sa Calamba City, Laguna. Ito po ay bago mag LCBA. Punong-puno ng pagmamahal at sakripisyo sa lahat-lahat. Si Mama ay 66 years old. Dahil po alam na natin na mahal natin lahat. Bagamat may mga hamon po tayo. Ating highlights ay paano po isinuksok ang kabaong sa apartment. Dahil po ang Calamba Municipal Cemetery ay isa po siyang public cemetery since 1932 o ang panunungkulan ng mga Amerikano. 3 taon bago pa man may halal si Manuel L. Quezon. Ilan lamang po sa mga alaala ni Mama nang may escort niya ako sa mga high school at college graduations. Ilan lamang po ang hindi ko makakalimutan sa college graduation ay sa Capellan Institute of Technology. Nagpapasalamat ang inyong lingkod sa lahat ng bumubuo ng South Central Luzon Conference, maging ang Metro San Pablo District 1 at Metro Calamba District. At nagpapasalamat tayong lahat. Thank you very much.